Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan, saan mang panig ng daigdig kayo naroon. So habang kaliwat kanan nga pong mga banat itong mga bangag sa ating Vice President mga kababayan, patuloy nga pong namamahagi ng makakain ng ating Vice President sa mga kapuspalad doon sa bandang Leyte. At sa araw nga pong ito mga kababayan ko ay may good news na dumating dito sa ating Vice President. Ito pakinggan natin mga kababayan ko. Good news po ang pag-usapan natin ngayon para kay VP Inday Sara at ang buong opisina ng Office of the Vice President. Tungkol ito sa COA report, bagong labas lang, dated December 1. Today is December 3. So 2 days ago, lumabas itong report na ito and I believe makakatulog ng mahimbing ang ating VP Inday Sara. Post ni Dr. Badoy 2 hours ago. The Office of the Vice President's COA report came out December 1 with the best opinion, unqualified. Kaya, ano ibig sabihin ng unqualified? It's a clean report. Malinis po ang financial transactions ng Office of the Vice President as of December of 2023. Ibig sabihin, cleared ang 2023 budget spending, financial spending ang Office of the Vice President. So ano ngayon yung nirereklamo ng mga nag-impeach? Kasi ang isang basihan is confidential funds ng 2023. Wala na ito, sagot na. Timing, ang ganda ng pagkalabas ng report na ito. Okay, so pinaliwanag ni Atty. Badoy, ano yung unqualified clean report? Sabi niya, an unqualified opinion is considered a clean report. An unqualified opinion doesn't have any adverse comments and it doesn't include any disclaimers about any clauses or the audit process. This report indicates that the auditors are satisfied with the company's financial reporting or the agency. The auditor believes that the agency's operations comply with governance principles and applicable laws. The agency, the auditor, the investors, and public perceive such a report to be free from material misstatements. This came out December 1, but you haven't seen this in Inquirer, ABS-CBN, Daily Tribune, TV5, etc. Wala nga, tahimik sila eh. Mabuti na lang at may social media na ipapalabas kagad. Mainstream media is not here to give information to the people or give an accurate description of events. Mainstream media exists to meet the agenda of its owners, financiers. Agree ba kayo dito? Kung sino ang may-ari ng mainstream media, example, ABS-CBN. Kung tama yung nabasa kong post, 51% ng shares ng ABS-CBN is owned by Romualdez. Inquirer, owned by sister of Romualdez. Manila Standard, Romualdez. Okay, indeed, the age of citizen journalism is upon us. We have the power to be bearers of truth. 1. Sabi niya, congratulations OVP and VP Inday Sara for your competent. Dito naman tayo mga kababayan ko kay Maharlika o Buljak, kung saan ay may matindi nga po itong banat kay Amy Marcos. Ito pakinggan natin mga kababayan. Okay, travel funds. Sara, yan ngayon ang ina-highlight. Okay ha, ito ngayon ang utos ni Lisa Tanas na tirahin si Sara Duterte, i-transport, i-disseminate sa mainstream media at sa international ang patungkol kay Sara. Pero huwag kayong mag-alala. Baka pag nag-manifest yung panaginip ko, may umikot sa liog ng dalawang yan. Now, here, ito pa, December 3. Office of the Vice President Foreign Travel Expenses in 2023. Sabi daw ng COA, utos dito ng bangag, 6 times bigger. Pag dinignan mo nga naman, pinakinggan mo, 6 times bigger. Kung natatandaan ninyo na inulat natin na si Inday Sara ay nagbibit-bit ng mga deserving students sa kanyang travel, mga bata na hindi mayaman.
kundi mga matatalinong bata, sinasama niya para ma-experience ng batang matalino or future leaders kung paano magkaroon ng mga bilateral discussion or discussion or mga pagtitipon. Now, ang sabi dito, Manila, Vice President Sara Duterte racked up 42.8 million in travel expense in 2023. I will stop there. 42 million. 42 million times 6 yan ang ina-highlight ngayon. But, mga kababayan, okay? Pero, eto mga katsutahan na to, tignan natin dito. Alright. Pero yung proposed, noong August 21, 24, ito, proposed President Bangag travel budget lower in 2025. Pag tinignan mo, lower, bumaba. But how much is that lower amount? 1.54 billion. Ayan. Nakita nyo? Lower. Ayan, sabi yun. Ayan, 1.54 billion. Ang kay Sara, 6 times higher. Magkano kay Sara? From last year, calculator, 42 million pesos 42 million times 6, times 6. So 42 million, okay, divided by 6. Okay? Tama ba? 42, times 6% ba? 6%? Anyway, huwag na tayong bagitin yung figures. Baka magkamali pa ako ng figures. Anyway, let's talk about 40 million o 42 million ngayon na binabanggit nila sa mainstream media. Again, mga paring damaso, mga puti ng mainstream media at mga tangay ng mga bulag-bulagan. Ano ang malaki? 42 million na travel expenses ni Sara? O yung 1 billion, 1.52 pa nga billion ni Bangag. My God, mga kababayan, 1.0554. Okay? Imagine mo yung 054 million. Di ba? Ang lamang ni Bangag sa kanyang travel expenses, 1 billion. Wala kayong pakialam para busisiin ng Congress. Ayaw niyong i-highlight, hindi niyo i-highlight yan. Kasi 2020, bago pa mag-2023, bago pa ang campaign, lingid sa ating kalaman lahat, tatargetin pala ni Lisa Tanas si Inday Sara. Kaya ikaw, Inday, palangga, never ever ka nang magtiwala sa kapatid na mga traidor kay Amy Marcos. May nagparating sa akin, eto makinig ka, Day. Kamag-anak to ni Marcos. Gusto mo basahin ko? I will read it to you. Okay. Sabi niya, ay Maharlika, things are getting crazy. The filing for impeachment is failing. The COA report clears VP Sara. If you have, sabi niya, contact with VP Sara, please tell her to be careful with Senator Amy. She can't be trusted. She is a two-faced, doble cara. Sabi niya, alright? Sabi niya pa, so according to my source, we are sure that Liza Tanas is paying De Lima to file the complaint against VP Sara. BBM is saying that they shouldn't push through with impeachment, but that's just a moro. That's just a moro-moro. You all know that. Moro-moro. Wala na pong patutunguhan ang ating bayan. Kung kayo ay mga kabataan, kung kayo ay nakapagkolehiyo, ano ba ang malaki, Dodong Inday? Ang 42 million pesos na tinitira sa isang vice president. Vice president yan, payat yung 42 million. Kung ako siguro ang vice president, mas malaki ang gastos ko pa dyan. Kasi lahat, pati elderly, bibit-bitin ko. Mga matatanda, bibit-bitin ko kayo para makapunta man lang kayo ng ibang bansa. Disturbing yon. Okay? Kung kaya bibit-bit ko ang sinda, yung binit-bit niya lang mga bata.
Kayo mga estudyante ng mga high school o college, gumamit kayo ng utak. Marunong ba kayo sa mathematics? Ano ang malaki? 40 milyones o 40 milyon, 4 na po, o 1 bilyon. Na baka hindi ganyan kakasa sa calculator mo pag kinompute mo. Compare to 40 million. Pero ang target si Inday Sara. Siya ang target. Kaya dapat talaga ang EDSA ituloy-tuloy natin yan. Although napagod talaga yung mga tao. And another thing, bago ko makalimutan, pinadala ng supina ang mga vloggers na nagtanong lang kami. So ayun mga kababayan ko, isang legit o walang mima-mima rito sa source nitong si Maharlika o Buljak. Kaya kinakailangan din nating bantayan itong si Amy Marcos mga kababayan. Dahil may kasabihan nga po na ang puno ng mangga kahit kailan ay di po yan namumunga ng santol. Kaya naman kinakailangan nating bantayan itong si Amy Marcos mga kababayan ko.